Wow! Grabe! Nakikiusap na daw yung minority ngayon mga kadunatics na wag nang ituloy yung investigation sa Blue Ribbon. Ha? Anong klaseng kagaguhan to? Grabe talaga mga kadunatics. Ang aso ni BBM nagsalita na, but this time, isang malaking kasinungalingan mga kadunatics. Senator Marcoleta mga kadunatics nagsalita na ngayong araw at na-interview siya kasi ng SMNI at may ibubulgar patungkol sa flood control anomalies. Ano kaya ito mga kadunatics? Marami daw. Kita nyo naman yan sa gilid natin, di ba? Marami po akong gustong ibulgar. Panoorin natin yung video maya after mapanood natin tong video ni Erich Tulfo. Bakit Erich mga kadunatics? Etong si Erwin Tulfo ay talagang grabe yung joke niya today mga kadunatics. Bakit? Ano yung pinagsasabi niya? Ang sabi kasi niya sa video, okay, 1 minute video lang na ang totoong dahilan kung bakit nadidelay daw ng flood control investigation sa Blue Ribbon ay dahil sa minority, binablock daw. Ha? Anong klaseng kagaguhan to, Mr. Tulfo? Ito mga kadunatics, panoorin na lang natin. Ayan. Wala naman attempts na harangan yung Blue Ribbon investigation. Actually po, humaharap. To tell you the truth, honestly po, yung kabila. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, real talk lang po. Sila na po ngayon nakikiusap na huwag na utapin at tuloy yung Blue Ribbon. Wow! Grabe! Nakikiusap na daw yung minority ngayon mga kadunatics na wag nang ituloy yung investigation sa Blue Ribbon. Ha? Anong klaseng kagaguhan to? Grabe talaga mga kadunatics. Ang aso ni BBM nagsalita na, but this time, isang malaking kasinungalingan mga kadunatics. Ito na yung sinasabi ko Once magsinungaling ka, ay talagang mga kadunatics, along the line, in the future, magsisinungaling ka to support your lies in the past mga kadunatics. Mahirap na magsabi ng katotohanan dyan kasi pag magsabi ka ng katotohanan in the future, magko-contradict yung mga premises mo mga kadunatics, and which is not good for them. Kaya, ayun, talagang, ay naku. And I was saying, gano'n, dapat kayo magsabi nga. I mean, kayo yung inudyok-udyok nitong leadership ni Senator Win, pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna, wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain it to the media, you have to explain it to the public, na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw kayo. Kaya, ano ba? Sino ba? Mga kadunatics, hindi ko talaga alam kung sino yung audience niya, saan niya in-address itong kagaguhan ni Mr. Tulfo. Kasi as a normal citizen ng Pilipinas, this kind of reasoning by a senator, okay, is an abnormal thing mga kadunatics. Totoo yan. Pastilan. ano ba talagang gusto niyo? May reason po ba binigay bakit po ayaw na nila sa Blue Ribbon na guys? Obvious. Dahil po that's the reason. Obvious. Talagang obvious. Sinong pinapainis nila? Sino tinutumbok na Senator Lance? Basta wala akong kasalanan mga kadunatics kasi hindi ko yan ibinoto. Sinong bumoto sa bumag na to? Bakit andyan yan sa... Ay nako, nakakainis talaga. Eto, panoorin natin si Senator Marcoleta kasi grabe yung mga kadunatics. Sobrang... Ito. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan katungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal. At meron pa. Kayo daw yung dahilan, Senator Marcoleta, kung bakit nadidelay yung Blue Ribbon Committee hearing sa flood control, sabi ni Tulfo. Anong masasabi mo, Impeachment Senator Marcoleta? trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na. Kaya nga ako, alam ko pre-marking ngayon, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo, nandun na sa, parang sila, na-require, pagkatapos pinalikan ako, sabi ko, nakita nyo naman, nandiyan lang kami, hindi man kami tatanungin. Sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba?
Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon, sir, na gumugulong na po yung process po dito sa Sandigan Bayan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And Mike, dito? Ito. Ay, hindi. Sitwasyon mo yan sa kwarto niya. Huwag nangyari. Mainit yung kwarto niya. And ako nga nagulat na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit-suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katuwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ng tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Siyempre, sobrang nakakalungkot mga kadonatics kasi all you did is to fight against crocodile politicians. Lahat ng mga politikong sumisira sa bansang Pilipinas. So sad na ikaw yung nakikipaglaban, ikaw yung nakukulong. The fact that the people support mga kadonatics are with them, majority, pero wala tayong magagawa. Grabe, di ba? Ibig sabihin yan, democracy is no longer active sa Pilipinas. Supposed to be ang democratic mga kadonatics na country, yung majority, pero dito hindi eh. Ang nangyayari ngayon ay talagang PDL. Person deprived of liberty. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Kaya ito nga ang sabi ni Inday Sara no? Mayroon tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Sino kaya itong mga kadonatics Grabe din doon makatira si Inday Sara no? Puzzle. Sino kayang 68 na mukha ng bangkay? Sino kaya yan? Comment down below. Ito, panoorin natin ang last statements ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang kontrasona. Dito mga kadonatics, ang 4-minute video na to, binanggit niya ang kahalagahan ng pagiging federal mga kadonatics. Ito talaga yung sinusulong ni Tatay Digong at nagiging advocacy na din ni Senator Robin Padilla ang pagiging federalismo ng bansa. Kasi sobrang ganda talaga, magiging independent every province. Mangyayari is pagandahan na lang ang labanan. Ito, pakinggan natin. So in that sense, let me close, Mr. President, by saying, let's take a second look in having a new local government code, giving Yan na. more decentralization. Actually, I will push the envelope dahil nakatingin sa akin si Robin Padilla na may kakampi siyang mabigat. Kakampi po niya si Dr. Jose Rizal na Wow. nagsabing federalismo ang dapat sa Pilipinas. So Mr. Correct. President, there are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako.
But should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. So, ang huling tanong nung anak, Tay, ang daling sabihin, common vision. Pero ano yung common vision na yan? Actually, nasa preamble ng ating Constitution. And allow me to read it. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do hereby ordain this Constitution. Anak, ito ang batas ng ating bansa. Pero may mas mataas na batas dito, ang batas ng Diyos. Anak, ang isang bansa na hindi niya kilala ang kanyang sarili, yung walang identity, walang mangyayari. So Mr. President, let me put that forward. Whether as individuals, as a community, as a country, let me quote Dr. Miles Monroe, identity is important. Correct. Who am I? Second, what am I meant to do? A question of purpose. What is the purpose of the Philippine nation? And third, destiny. What am I meant to do? If we understand the preamble of the Constitution, we understand the law of God, we understand our destiny, purpose, and identity, we will be on our way. So let me close by telling our mga anak, manampalataya po tayo, anak. Let us believe, but let us act. Faith without action is dead. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. But it is followed by Jeremiah 29:12 and 13. Then you will call upon me and come to pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and you will seek me with all your heart. So that's my prayer today, Mr. President, that despite the toxic politics, despite our disagreements, let us all seek God and have faith that when we seek Him, we will find Him. And when we find Him, He will show us His plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. Thank you, dear colleagues, for this opportunity. Amen, amen, amen. Ang ganda mga kadinatics. For our closing song, shall we rise up and sing? Holy, holy, holy. Well, ang ganda mga kadinatics. Payag ba kayo na magiging federalismo yung Pilipinas? Ha? Nabanggit ko mga kadonatics sa vlog natin sa sa isang channel. Ang Vietnam is may pagka-federalismo yung datingan nila mga kadonatics kasi independent every province nila mga kadonatics. Maayos mo talaga yung probinsya mo mga kadonatics, di ba? Siguro may ibabalik sila or ibibigay sa central, pero hindi katulad sa Pilipinas na parang 80-20 na 80 yung ibibigay mo, yung 20 remains to you. Not good. Anyway, thank you so much and God bless you. Ingat palagi mga kadonatics. Please comment down below, babasahin natin yan. Like and subscribe. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.